Hello guys, meron tayong ditong bagong biling genset, yung Fujihama. Ito ang mga specification niya. Meron tayong rated AC output na 2000 watts. So maximum niya is 2500 watts. So meron siyang fuel tank capacity na 4 liters at kaya niyang tumakbo ng 4 na oras. So meron lang siyang bigat na 21 kilograms. So yan yung bago nating bili. Ito pala yung special features niya. Meron siyang low oil alarm at saka very low noise na 60 decibel. So ito, buksan na natin siya. Ayan, bubuksan natin. Iwain natin yung tape niya. Ayan, buksan na natin siya. Okay, pakita natin sa inyo yung ating bagong biling genset na portable. So napakagaan niya, 21 kilograms lang. Ayan. So sa loob, meron tayong manual. Yan, may kasamang manual. At saka meron siyang pambukas ng spark plug. Tapos meron siyang screwdriver. At saka itong parang pangkabit sa yung, alam yung kinakabit sa car charger sa sasakyan. Yan. So meron siyang kasamang ganyan. Yan. Tanggalin natin sa karton. Yan. Okay. Ito na yung ating bagong genset na portable genset. So low noise na siya, no? Yun ang sabi sa kanyang bagong features na low noise na yung genset na to. Ito, ipakita natin yung front panel niya. Ayan. So sa front panel niya, ito na. Ito yung front panel niya. Ang ganda, oh. So sa gilid niya, ito. Yan yung brand niya, Fujihama. So, inverter type na pala siya, guys, ha. Tapos, meron siya mga warning labels dito sa gilid niya. Precaution tos para sa mga, sa mga bago pa lang gumagamit ng mga genset. So, para basahin nila yan. Tapos, sa likod niya, ito yung tambutso sa likod. Tapos, sa gilid niya, kabilang gilid, ito. So, andito yung sticker pala dun sa, sa oil level niya, yung indicator ng oil level. Tapos, ito naman yung pintuan ng para mapaglagyan ng langis. Okay? Diyan natin ilalagay yung langis natin. Magkalalagyan natin siya ng langis. So, other pictures pala nito guys, ito, meron siyang fuel gauge. Ayan, may sight glass dun sa fuel gauge. So, malalaman natin kung gaano pa kadami yung fuel ng ating genset. Tapos, ito yung bagong pictures niya guys. Oh. Yung takip nung gasolinahan niya, meron ng on and off. So, yung takip ng tangke ng gasolina niya, may on and off. So, pagka papandarin nyo siya, i-on nyo siya. Tapos, pagka patay, i-off nyo. So, tapos meron siyang filter. So, lahat naman ng genset merong filter sa loob niyan. Para hindi madumihan yung gasolina natin. So, itong front panel naman natin. So, didiscuss natin itong front panel. Ito, yan yung front panel natin. So, meron siyang, ito, low oil indicator light. Yan. Mag-iilaw yan pag low oil na. So, AC light, overload, tapos economy switch and booster. Yan yung booster at saka economy. Tapos ito yung dalawa, yung outlet niya. So 220 volts yung lumalabas diyan. Yan. Yan na yung outlet niya, dalawa. So meron siyang dalawang outlet. Tapos meron siya ditong overload protector. Yan. Overload protector sa DC. Tapos ito kanina yung sasaksakan nung pinakita ko sa inyo. Yan oh, para sa battery charger. Tapos meron siya ditong ground connection. Tapos meron siyang special connection para sa AC. So may mga special connector para sa AC niya. Yung dalawang butas na yon. Okay, ito na yung sa kabilang gilid naman natin. Meron tayong on and off. Ayan, ito yung off, nasa taas, ito yung on. Tapos sa baba niya, meron tayong choke. Ayan. Pagka i-start natin siya, lalagay natin sa choke.
Tapos pag umandar na, balik natin sa on. Ito yung starting pull lever natin. Yan yung babatakin nyo para mag-start yung ating generator. Okay. So guys, ang gagawin natin dito is lalagyan natin siya ng langis. Kasi since bagong bili, so wala pa siyang langis. Kaya ang gagawin natin sa kanya is lalagyan natin siya ng langis. Tapos, gasolina siyempre. Yan, eto na, ilalagyan na natin siya ng langis. Yan. Ito yung ilalagay natin langis. Yan o. Genuine Toyota Motor Oil pa yan ha. So, fully synthetic yung ilalagay natin na langis sa kanya. So, para matagal tayo bago mag-change oil. Pati para maganda yung smooth yung takbo ng makina. So, ito pala yung regarding do sa manual niya. So, nakasulat dito is 0.35 liters yung laman niya na langis. So, 0.35 liters yung oil capacity niya. So, lalagyan natin siya ng 0.35. So, lalabas yun 350 ml yung capacity na langis niya. So, lalagyan natin siyang 350 ml. So, meron tayo ditong graduated cylinder na sukatan. So, ang ano nito, ang maximum nitong graduated cylinder natin is 100 ml. So, ibig sabihin, 3.5 puno nito na langis. So, 350 ml. Okay, sige, takal na tayo. Takalan natin siya ng 100 ml muna. Yan. Yan. Okay, 100 ml. Okay, 100 ml na siya. So, buksan natin yung lalagyan ng langis. Yan. So, yung takip pala nun, nandun din yung dipstick niya. So, doon natin din malalaman kung puno na siya. So, ito yung butas na paglalagyan natin. Yan. Yan, dyan natin. Hanggang dyan yung level ng langis. Kailangan doon lang sa may baba na yun ng butas yung level ng langis. So, para malaman natin na 350 ml na. Ayan o, nakita nyo yung sticker sa gilid. Yan. Yun lang yung level ng langis. Pagka nilagyan na natin siya. So, para makasigurado din tayo, so, tatakalin na natin 350 ml. Okay guys, napuno na natin siya ng langis. Ayan, silipin natin. Ayun o, ayan na yung sa may bungad yung langis. So, yan yung tamang level ng langis niya. So, ayan o, hanggang dyan lang. So, tama na yung lagay na yan. Ibig sabihin, yung 350 ml is tama na. So, lagyan na natin itong takip niya. Yung dipstick. Tapos, ayan, makita nyo sa dipstick. Ayan, makita nyo, full na yung langis. Ayan, nasa full na siya. Okay, so balik na natin yung dipstick. Takip na natin. Okay, so ikabit na natin tong takip niya. Sa gilid, yan, para nakatago. Okay, so next gagawin natin is lalagyan natin siya ng gasolina para matesting na natin siya. So, kuha tayo ng imbudo, tapos gasolina syempre para hindi magtapon-tapon yung pagkarga natin ng gasolina. Okay. Kaya meron tayong imbudo rito, ginawa tayong improvise ng imbudo. Tapos sasalinan na natin siya ng gasolina. So hindi muna natin siya pupunuin ng gasolina guys ha. So nagilan tayo ng konting gasolina para matesting na natin siya kung tama ba yung performance na nakasulat doon sa specification niya sa box. So, pakita ko lang sa inyo kung tama yung yung nakasulat doon, kung makakapaandar ba siya ng 2,000 watts.
na appliances. Diba? Okay. So, nilagyan natin siya ng almost 1 liter. Ayan. Okay, tuyuin natin to para walang excess na gasolina. Ayan. Okay, balik na natin yung takip. Ayan, balik na natin yung takip. Okay na. So, yung switch niya, lagay natin sa on. Ayan, nasa on na siya. Okay, so testing na natin siya. Punta tayo sa testing room. Ayan, ito yung testing room natin. So, dito kasi sa kwarto na to, mayroong exhaust fan para lumabas yung usok sa labas. Ayan, may exhaust fan siya. So, pagka dun tayo sa kabilang room, walang exhaust fan yun. Baka masuffocate tayo. Mamatay tayo dun sa usok. So, meron tayo ditong water heater kettle. So, ang wattage nito is, ayan, so 1,370 watts. So, 1,370 watts yung ating electric kettle. Tapos, meron tayo ditong electric pan na 70 watts. So, 1,370 plus 70 is 1,440. So, meron tayo 1,440 watts na isasaksak dito. So, tingnan ngayon natin kung kaya niyang paandarin yung 1,440 watts. So, meron siya mga indicator light dyan sa panel niya. So, kung mag-overload siya, so iilaw yung overload light natin. Okay, naganda pala tayo ng noise meter para malaman natin kung ilang decibel nga ba talaga yung napuproduce na ingay nitong ating genset. Okay, tetestingin na natin yung ating genset. So, lagyan natin sa on. Yan. Tapos, babatakin natin tong lever. So, lipat pala na natin sa choke. Yan. Kasi first time na i-start. So, batakin natin tong lever. Start lever. Ito pala. Kailangan naka-on yung ating gasoline cap. So, ayan. Naka-on na siya. So, batakin natin. Dalawa. Okay, lagyan na natin sa on. Okay. Yun. Magdal na siya. Okay. So, yung green light, yun yung AC on natin na light. So, ibig sabihin may AC na dyan sa outlet natin. So, pag umilaw yung green, ibig sabihin running na yung ating generator. Yan. So, pwede na tayo mag-saksak ng ating load. Okay. So, sasaksak natin. So, measure natin sa ating noise meter. 79.4 decibel yung ingay na na-produce ng ating genset pagka umaangat siya. Okay, sasaksak na natin itong ating appliances. So, lagyan muna natin ng tubig. Tingnan natin ng tubig yung ating kettle. Okay, napuno na natin ng tubig. Ayan, tingnan natin. So, may laman na yung ating kettle na tubig. So, lagyan na natin sa kanyang lock. Tapos, isaksak na natin to. So, ayan. Sasaksak na natin. Pagkasaksak. And then, switch natin tong booster switch. So, switch natin yung booster switch. On. Yan. Kung mapapansin nyo, nagbago yung tunog niya. Yan. Medyo lumakas yung tunog niya. Tapos yung decibel niya tumaas din. So, nagiging 82 decibel. So, tumaas kasi yung andar ng makina natin. Pati yung booster. So, yung na ngayon natin itong ating kettle. Yan. So, napansin nyo, medyo na-slide na bumaba. Tapos yung tumaas din yung ating andar ng ating genset. Yan. Hintayin natin, maya lang at kukulo na yan.
natin tong electric fan natin. So isasaksak natin siya. Baba natin ng konti para makita natin yung mga andar. Yes, sabihin nyo, hindi yung mga andar eh. Baba natin ng konti. Yan. So yan naman ang susunod na isasaksak natin. Titingnan natin kung kayang-kaya ba ng ating generator itong dalawang appliances. Kung medyo 1,440 watts. Okay. So buksan na natin itong electric fan. Tingnan natin kung aandar. Hindi mag-overload yung ating genset. Okay, yan, maandar na po. Yes. So, hindi pa nag-overload yung ating genset at green pa rin yung ilaw niya. So, dadagdagan ngayon natin siya ng load kasi 1,440 lang. So, meron tayo dito idadagdag na 1,500 watts na isang kettle. So, bunutin muna natin itong ating electric fan. Okay, so meron na naman yung ating kettle. Pares na meron siyang laman. So, napaandalin na natin siya ng sabay. So, total nito is 2,900 watts. Titingnan natin kung kakayanin genset. Yan, buksan natin isa. Yan, nakita nyo guys, nag-ilaw ng pula. Ibig sabihin, nag-overload na yung ating genset. So, 2,900 watts. Nag-overload siya kasi ang capacity na maximum ng ating genset is 2,500 watts lang. So, hindi niya kinaya yung 2,900 watts. So, nag-indicate siya na overload. So, kaya guys, pag bibili kayo ng genset na to, so huwag natin sasagarin siya. So, kung maaari, hanggang 2,000 watts lang yung isaksak natin sa kanya para hindi mag-overload. Kasi pagka lagi nag-overload ang generator nyo, so madali siyang masisira. Kasi na-maximize yung kanyang capacity. Okay guys, so isang kettle lang ginamit natin, yung pinakamataas, yung 1,500 watts. Tapos sinaksak natin yung ating electric fan. So ayan na siya, buhay na siya. Ayan, so medyo kumukulo na siya. Ayun, kumukulo na siya. So total na load natin is 1,570. Ayan, so kumukulo na siya. Namatay na, automatic kasi mamamatay yan pagka kumulo na. So wala tayong overload indicator light na nag-ilaw dahil sa baba ng ating load. Okay guys, maraming salamat sa panonood ng ating video. Kung meron kayong mga tanong at suggestion, please comment down below. At kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to hit like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-update ka sa mga bago ko pang video. Thank you for watching. Bye-bye!